All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isa na namang ating tatalakayin na viral video ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol kay Willie Rebillame. Ay ito na naman ay isang panibago na namang issue na sunod-sunod na nangyayari sa buhay niya mga ka-plastic. Siguro ang suggestion ko na lang kay Willie Rebillame mga ka-plastic ay siguro mamaya ko na sasabihin yung pinaka-conclusion dito. At tatalakayin po natin ngayon ng panibagong issue ni na-excite ako sa conclusion agad no? Hindi pa nga tayo nagsisimula sa topic. It's all about kay Willie Rebillame mga ka-plastic. May panibago na naman kasi siyang issue na kung saan ay ibinahagi ng dating empleyado ni Kuya Will na isa siya sa rule nito ay bawal siyang titigan. So yun na naman mga ka-plastic. May bago na naman tayong tatalakaying issue na bawal daw siyang titigan ng mga empleyado. So bakit naman mga ka-plastic? Bakit naman sa to the point na kailangan bawal siyang titigan? So panoorin natin ang nagbabagang balita mula sa TikTok mga ka-plastic. Dito ko na-discover na meron na naman palang issue itong si Willie Rebillame via TikTok. Lumalabas kasi sa social media na itong si Willie Rebillame ay may panibago na naman problema, which is yung bawal daw siyang titigan ng mga empleyado niya. So may explanation ang dating empleyado ni Willie Rebillame na isang bata mga ka-plastic. So panoorin natin to. Nagkita na kayo ni Willie? Bawal mo siyang tignan. Production intern ako within the studio. Huwag mo siya nalapitan. Kapag magkakasalisi kayo, umiwas ka ng tingin talaga. What? Kasi ang ma-fire yung supervisor namin. Kasi hindi kayo sumunod. If ever may beef kayo ng supervisor, Oo. Matitigan mo lang. pwede mo siyang kausapin. Bawal din. Kasi kapag Wait lang ang weird din naman kasi na bawal mo siyang tingnan. Tapos Nagano mo siya. Sir! Tapos magano, napatingin siya. Ako yung nag-aabot ng jacket. So nag-aabot ng jacket. Ayun! Anong May pakiramdam jacket ng ka. jacket sa kamay? Hindi siya maganda. So, hindi siya pang Malait. malamig yung jacket. Makapal siya in the worst ways. Ang labo ng construction, makapal siya sa Siko lang. matatanda na kami pag nagdasal kami kay Lord. Siko ba? And honestly, I think for the memes, kung may nakita ako, I'd wear it for like a week. Pwede Try siya it pang out. Halloween eh. Oo. Actually, Sino ka si Willie? Hindi ako yung nanalo. Nagkita na kayo ni Willie? Grabe yung mga conversation nila sa podcast nila no, na pati yung jacket ay nilait ng batang ito na pangalan siguro niya ay Diego Perez at nakalagay dito sa tag mga ka-plastic na si Diego Perez ay nagsalita patungkol kay Willie Rebillame na bawal daw siyang titigan dahil pag tinitigan daw siya ay tatanggalin daw yung supervisor ng humahawak kay Diego. So, biro pa nga ng mga kapodcast niya kapag mayroon kayong beef ng ng supervisor mo, titigan mo lang si Willie Rebillame, matatanggal na ito si supervisor. Magandang idea yun mga ka-plastic. So, basahin natin ang comment ng mga tao. Sabi ni Bibi, yung college kami, pinadala ang buong section naming sa studio para maging audience ng show niya. Grabe kapag commercial. Shook kami kasi pinagmumura niya mga staff kapag may nagkakamali. Ayun, napatahimik ako bigla dito. Kung totoo man tong sinasabi ni Bibi na pinagmumura yung mga staff niya kapag commercial break, ay mukha namang hindi maganda. Hoy, true of life to. Nag-intern din ako sa Wawawin pero kasama sa rules nila na bawal tignan si Willie. Meron din nag-confirm
Babae pa to Ang pangalan niya ay Da. Na-confirm niya na kahit maging siya, sinasabihan na bawal titigan si Willie. Feeling niya santo siya. TBH, di ko rin talaga alam. Never ko na naman siya nakita kasi lalabas lang siya sa pag-i-start na talaga yung show. Showa dinaig pa yung mascot ng mga fast food, so true pala na mas approachable pa si Joey De Leon. Akala ko chismis lang na nababasa ko about kay Kuya Will. Sabi ni Arteminas Navarro, "Hoy, hindi lang si Willie ang intern, din ako sa isang TV station, kung anong bait at pagtulong sa online. Grabe ang sama ng personal at ang reason ba't ako tinanggal ay tinignan ko siya at hindi ako huminto nung nakasalubong ko siya sa hallway, kasi pag nakakasalubong siya, hinto siya ka dapat. Huwag kang titingin. Ako, nag-hi pa. Akala ko hindi totoo yung rules nila. After nun, tinanggal ako same day. Totoo pala talaga siya." So marami nagpapatotoo na talagang tinanggal siya dahil lang sa pagtitig. Adik ba yun? Ay, sorry po. Kasi usually psychologically o sa isang aspeto na kapag ikaw ay addict, ayaw nilang tinititigan sila. Ganon din yung mga aso eh. Di ba yung aso pag tinitigan mo sa mata, nagagalit, nangangagat? Sabi naman ni Abito T. Santat, "Hoy, totoo to, gagi, sa ABS building pa nun. Di ba meron kaming tinatawag na Greta elevator? Yung sa kanya will hallway. Bawal siyang titigan sa ate ko. Bawal siyang titigan ate ko." So noon pa lang, mga kaplastik, panahon pa ng Wawawi. Kasi ABS-CBN ABS-CBN era. Ibig sabihin, Wawawi pa lang, yun na talaga yung niya, ugali niya. Baga, yun na talaga. Ito pa. My college teacher shares her experience noong nanood sila sa TV5 before. Kasi nga yung mga faculty na nanonood doon is mga teachers niya before. At doon sa Catholic school na yon, siya nag-aaral, may dala daw sila noon na gulay at prutas. Pasalubong pa noon. Then syempre pinatarpulin pa daw niya yung graduation pic ni Will that time, kasi ganun daw sila ka-proud na nanggaling daw siya sa school na yon. Tapos nung nakita daw ni Willie yung tarp, hindi daw siya natuwa. Hindi daw man lang napinansin ng mga teacher na galing pala sa school niya na imbierna daw si Willie nun. Grabe yung pagka-narcissistic ni Willie, no? Siguro nga kailangan na talaga niyang magpa-self-check o magpa-psychiatrist, mga kaplastic. Naalala ko yung nanay ko, nagpunta sila sa Wawawi noon. Kasama niya mga kumare niya kasi pan na pan sila. Pag uwi nila, never sila nanood ulit sa Wawawin until now. Inis na inis sila. So ano nangyari dito? Wala siyang sinabi ko anong nangyari. Sungit daw, lutas be, inapan na pan sila before sila makapunta doon. Sabi pa sa nila lagi, boyfriend ko si Willie. Tas kiss pa sa TV. Plastic pala yun, no? May pakis-kiss pa pagdating sa off-cam. Demonyo pala ugali, no? So, yun. Sabi naman ni Rika Beach, totoo, yung yung QA ko sa Preb company na nag-intern siya sa TV5 and under the show ni Willie dati. Palabas niya sa CR, pero dahil nasa hallway daw si Willie, di siya lumalabas kasi bawal may tao sa hallway habang naglalakad siya. Grabe yung level niyan ni Willie. So yun. Ang daming mga nagko-comment dito. Hindi siguro ito scripted, hindi ito paninira lang. Sobrang dami.
dami talaga nag-opinion about sa attitude remarks ni Willie Rebillame. Hindi noon pa lang pala, kahit Wawawi days nung nasa ABS-CBN pa siya, ay meron na pala talaga siyang tinataglay na hindi magandang ugali. So ito naman ang rebat ni Willie Rebillame patungkol dun sa paninira daw ni Diego? Ano pangalan? Diego Perez. Patungkol kay Diego Perez na inilahad niya yung ugali ni Willie. So panoorin natin ang opinion naman ni Willie Rebillame. Ayan o, babalik na. Alam nyo, nung nabanggit ko itong pagbabalik ng Wawawin, marami nang lumalabas sa social media na paninira. Ba't kayo maniniwala dyan na bawal daw akong tignan? Una, hindi ko alam na OJT o meron naka-intern dyan ng mga estudyante. Hindi ko alam yan. Hindi ako nakikipag-usap yan. Saka doon sa GMA, yung aking dressing room, walang tao doon paglakad ko. Backstage ho yun. Kaya huwag kayo maniniwala, bawal akong tignan o ano. Sira ulo tong batang to Gusto mo sumikat Pati ako gagamitin nyo. Paano mong sasabing bawal akong tignan? Ito yung lahat nga na makikita ko, niloloko ko. Hindi ba? Binibiro ko. At sino ba tong batang to? Naglalabas ng nakita nyo ba? May nagsasend sa akin. Alam mo ikaw, bata ka pa, sira ulo ka na. Minsan mabubusit ka na talaga sa mga fake news na to wala ka magagawa. Ayun hindi ka namin kilala to Sino ba yan Bawal daw akong tignan. Hindi nga kita kilala Hindi ka namin nakita. Saka wala kaming OJT na pinapapasok dyan. Ayan, sino to? Bawal daw akong tignan. Sino yung batang ito na in-interview yata naman kung sino-sino dyan. Gagamitin nyo pa kami. Babalik lang ang Wawawin. Sisiraan nyo pa ako. Babalik ang Wawawin para makatulong sa mga kababayan sa hirap ng buhay ngayon. Gumagawa na nga ng paraan Saka hindi namin kilala yan. Yung batang yan. Never namin nakita yan sa GMA. Kaya kung alam mo kung ako sa'yo, pumunta ka dito, magpakilala ka sa akin at mag one-on-one tayo. Sabihin mo sa akin kung kailan kita nakita. Ha? Gagawa ka ng isang istorya para sumikat ka. Gagawa ka ng istorya para makilala ka. Paglalaroan nyo yung tao. Alam nyo ang Facebook, YouTube, dapat yung ginagamit natin sa kabutihan. Sa news na tama, hindi fake news. Huwag yung gagamitin niya para makapanira lang kayo na ibang tao. Una sa lahat, wala kaming tinatanggap na ganyan. Wala ako personally. Maaring yan, siguro yung mga staff namin ng kausap, hindi ko alam yan. Saka wala ako nakakasalubong na mga intern dyan at mga OJT sa backstage. Kasi yun, paglabas mo ng dressing room, sa'yo na yung backstage na yun Hindi kailan ko nakita yung mga taong yan. Bawal tignan. Diyos ko po, matakot ka sa Diyos. Magsasalita ka na dito sayang. Bata ka pa, nagsisinungaling ka na. Sana maging maayos ang buhay mo. Hindi ko gagawin yan, saka hindi totoo yan. Saka, nung nilabas namin tong Wawawin, saka kayo gumaganyan. Bakit, nung mga ibang program, bakit di mo yung sinabi during the time ng Wawawin sa sa GMA? Bakit di mo sinabi yan? Nagreklamo ka doon. Ba't kayo nga nagpapa-interview ka? Huwag ngayon manggamit ng kapwa nyo, panandira lang. Sana, kung ikaw ay estudyante noon, di sana nakagraduate ka. Yun ang pangarap ko siya, makapagtapos ka at maging maayos ang buhay mo. At huwag ka magsisinungaling. Sa lahat ng mga yan na nagsasinungaling, gano'n lang ho talaga Puro paninira na lang nakikita mo sa Facebook, sa lahat. Wala nang ginawa. Kaya ang buhay natin, tayo-tayo, naglalaglaga na. Anyway, Yun. Pinabulaanan niya. Ayan babalik na. Pinabulaanan ni Willie Rebillame mga kaplastik ang paratang niya. Ang paratang ni Diego sa kanya. So ibig sabihin pawang kasinungalingan pala ang sinabi para kay Willie Rebillame. Pero ang dami nagko-comment dun Siguro hindi naman siguro imbento yon. Kasi may iba't ibang kwento pero iisa lang ang reaksyon ni Willie Rebillame dun sa mga bawat comment ng tao. Meron pa nga nag-comment na bawal daw siyang dumaan sa hallway pag si Willie daw ang dumadaan dun. At meron din nag-comment doon na kapag off-cam daw, pinagmumura daw yung mga staff nila dyan.
So natural, yung mga staff nila ngayon dyan na nasa Will TV ngayon, magpahanggang ngayon hindi nagsasalita yan dahil syempre kailangan nila ng trabaho eh. So yun ang the reason kung bakit nawala yung mga co-host niya. Hindi na lang nagsasalita pero alam mo na kung bakit. Alam mo na kung bakit ganun sila. 'Di ba? Hindi naman magsisiyalisa ng mga co-host ni Willie Rebillame kung hindi siya nagpapakita ng mga attitude sa mga tao o yung mga toxic behavior ni Willie Rebillame. So hindi ko kino-conclude na ganun. So ito ang suggestion ko kay Boss Willie Rebillame. Siguro panahon na, Willie Rebillame, na ikaw ay magretiro na sa pagiging poverty porn mo, mga kaplastic. Tigil mo na yan. I think hindi mo talaga forte ang pagiging public servant mo sa mga tao. Kasi parang ginagawa mo na lang na laruan ng mga taong bayan. Hindi na kasi uso sa panahon ngayon na paglalaruan mo pa yung mga tao bago mo bigyan ng premyo. At marami na rin kasing mga issue itong si Willie Rebillame ever since, mga kaplastic. Alam nyo, Marami na rin siyang issue before. Sobrang dami, mga kaplastic. Bibigyan ko kayo ng mga isa sa mga halimbawa patungkol dito sa issue ni Willie Rebillame para ating baliktanaw yung mga ugali niya before. Tulad na lang neto, mga kaplastic. bakit ngayon ka lang? Anong bugago? Palakpak. Palakpak, tanga. Anong bugago? Nakalimutan niya yung microphone niya i-off. Diba? Attitude na kaagad. Hindi mo nahalata, Willie Rebillame, sa kada labas mo ng mga bagong programa. From Wawawi, nag-will to win ka, will time big time, Wawawin, Willionario, hanggang ngayon ay lagi kang di nawawalan ng issue. Hindi baga na sinasabotahe ka ng mga staff mo o yung mga producers o mga director? Sa palagay ko, sinasabotahe ka na. Walang araw na lagi kang ginagawang tanga sa sarili mong programa. Siguro nga, Willie Rebillame, panahon na para magretiro ka. Kasi nga, hindi mo na talaga porte yung mga bagay na yan at hindi na kasi uso ang poverty porn dito sa Pilipinas. Hindi na po uso yan. Hindi na po uso yung paglalaruan mo pa ang feelings ng tao tapos saka ka magbibigay ng kaperampot na papremyo. 'Di ba? Social engineering tawag diyan. Baga nagbi-build ka ng trust sa mga taong bayan para mapaniwala mo sila na yun na lang yung magiging solusyon sa kahirapan nila. Pero in the end of the day, wala silang napapala sa kaka-effort nila na pumunta sa studio mo tapos walang nakukuwang papremyo. Di naman lahat nabibigyan nito eh. Diba? Hanapin pa natin yung isa sa mga issue niya na talagang umusbong na controversy. Hanapin natin. Eto. Kahapon po, may isang nilalang at isang kaluluwa na siniraan ang inyong lingkod at kung ano-ano mga nasabi at ako po'y nagulat dahil parang ako lamang ang napiling tirahin o bigyan ng pansin sa mga isyong pumapabalot sa kanya sa kasalukuyan. Alam niyo po, mga isang linggo na ang nakakalipas.
sasariwain ko lang sa inyo kung saan nag-ugat, paano nag-umpisa itong galit na ito rin sa tao at kung paano nagkaroon ng ganyang mga pangyayari, no? Ako'y nagulat talaga eh. 1 linggo nang nakakaraan, biglang pumutok po na di umano, kita nyo naman, no? Di umano, ayon dun sa internet at mga video, nagkaroon ng, hindi nga po binanggit na dayaan, nagkaroon ng hindi normal o regular na pangyayari sa isang palabas sa telebisyon. Hindi po ang Itbulaga yan, ano? Ibang palabas po yan. Nagkaroon ng, ganito ang sistema eh. Doon daw sa palaro, ayon doon sa mga YouTube at mga kung ano-ano pa, no? Napanood ng iba sa inyo siguro, no? Nagkaroon ng jackpot na. Doon sa naturang palabas, mga kaibigan, ayon doon sa YouTube at sa subdyaryo at sa lahat ng mga nagbalita, ginanon daw ng host, yung host na baling tumitira sa akin, sabing ganon, ginanon niya yung jackpot ng babae na contestant. Shock! 0 po ang lumabas. Ibig sabihin, hindi nagwagi yung babae. At sa kalakaran sa telebisyon, sa mga ganong palaro, siyempre natural na ipakita namin, nasaan yung jackpot. Ganon po yan. Dapat para malinaw tayo. Nasaan yung, at sa pagkakataong to, ang kanilang premyo ay 2 milyon ata. Okay, so, pakikita natin ang 2 milyon, ika nung host. So, hinanap niya. Nandito po yan. Sabi dun sa video, sabi sa video. Narito po yan sa violet na kahon. Ang sabi, yung violet ho ay kulay talong, kung hindi nyo alam. Kulay 100, parang ganon, o darker. Narito po sa violet na kahon. Dinampot yung kahon ngayon. Ayon dun sa video. Dun sa YouTube at kung saan-saan pa. Binuhat na ganon. Meron siyang alalay na babaeng isang ganon. Narito po ang 2 million. 2 pa nga ang pagkakasabi po eh. Okay. Narito po ang 2 million. Hinugot na ganon. Ayon sa video, sa YouTube at kung saan-saan pa. Pag hilang ganon, 0 ang lumabas. Tapos, ang maririnig yung boses dun sa YouTube at dun sa mga napakikita niya sa mga internet, ay, mali. Ay, mali. Biglang bumalik ang kamay niya, hindi sa ibabaw, hindi ko alam, sa ako hindi ko maanuhan ma-eksakto, no? Pero parang dun din sa kahon na yon o sa likod, eto pala, hawak ko pala, ang sabi ng host, hawak ko pala. Tapos may parang may iba pang mga parang mga pang gano'n, parang film sa X-ray. At doon po nagtapos yung palabas. Yung eksena. Ngumingiti-ngiting gano'n. Ito pala. Hindi pa po pinapaliwanag nitong taong to, bakit nagkagulo-gulo? Bakit hindi na lang lumabas yung 2? Bakit merong 0 muna? Yun po yung nasa YouTube at sa mga kung ano-ano pa. Bakit hindi nyo muna paliwanag bago kayo ipasa nyo ang sisi at para malihis ang atensyon ng humihingi ng tanong na bakit nagkaganon, inuna nyo pang tirahin yung ibang tao para malihis yung atensyon? Kaibigan, para sa iyo to. Explain before you complain. Ganun lang po yan. Explain before you complain. Paliwanag mo muna. Pag naipaliwanag mo na ng maayos, kasi ganito kasi, nagkamali o ganon. Wala eh. Ang nangyari parang binaliwala mo yung gusto ng Pilipino at ng mga sumusubaybay din sa'yo na ipaliwanag mo yung detalye. Bakit nga ba nagkaganon? Isa lang ang pakiusap ko pa, kaibigan sa'yo. Pag-aralan mo na magpaliwanag kung may dapat kang ipaliwanag na mga di umano ay pagkakamali mo. Dahil pare-pareho tayo ng ginagawa eh. Para sa tao at laging sinasabi mo yan, para sa bayan. At isa pa, importante sa lahat. Pag-aralan mong umiyak ng may luha. Kasi, alam mo, madali lang naman lumuha eh. Kumuha ka ng sibuyas o alcohol, pisikan mo yung mata mo. Alam mo, sinusundot mong ganon. Ayoko namang, masyado mo akong pinaplatter eh. Baka sabihin ng tao, uy, si Joey,
siya ang kauna-unahang nagpaiyak ng dugo sa isang tao. Wag, masakit yun eh. Oh. Dudugo yan. Yun lamang, kaibigan. At yung mga taga-senado nga pala, binabati ko, nanonood. Alam nyo, inuuna nyo yung Hello Garci. Bakit hindi nyo muna unahin tong Hello Papi? Joke lang, joke. Joke lang yan, joke. Joke lang, joke. Okay. Okay. Maraming salamat po. Kung binabanggit man namin yung salitang daya dito sa Itbulaga, ito'y seryoso to. Kung nababanggit man lang namin yung salitang daya, ito'y para ho sa inyo, sa audience. Dahil nandadaya rin yung iba sa inyo dyan eh. Hindi pa ako tapos ha. At sa hosts, dahil yung mga host, hindi po tayo siguradong malinis din yan. Baka nakikipagkuntsaba yan. So, yung daya, pag binabanggit po namin, walang dayaan, kay tunog biro sa inyo o tunog na seryoso kami nagpapaliwanag, para sa ating lahat yan. Miski nga yung pagbasa namin ng tanong, tagun-tago, dahil baka makita ng susunod, makasilip, daya pa din yun. Ayaw namin ng ganun. At kung yung mga sinasabi ko ngayon, may mga tinatamaan, anong kasabihan? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Okay. Explain before you... Ayun. Ito yung mga isa sa mga controversial ni Willie Revillame way back. August 30, 2007. Yan yung mga panahong kakagraduate ko lang nung high school eh. Yun yung mga tambay days pa ako niyan. Well, hindi pa ako gaano nagtatrabaho niyan. Yan, mga panahon yan. Yan kasi yung mga hip-hop era, yung mga OPM rock era, nakakamiss yung mga taon na yan. Halos 2 dekada na po ang nakakalipas, mga kaplastik, yung mga controversial na lumabas sa kanya. At hindi lang yan, napakarami pong controversies na lumabas kay Willie Revillame. Isa na doon yung bago pa lumabas yung programang Wawawi, yung MTV. Kung natatandaan nyo po yung MTV, ang dami rin niyang controversies doon about sa mga misogynistic remarks niya. Pati kasama niya doon si Boss Randy tsaka si Boss John. Yan, yung mga tatlong yan. Yan talaga yung mga napaka-misogynistic na tao yung mga yan dati, way back. Tapos ito naman, nung nagwawawi siya, samot-saring controversies. Ang dami. Yan, yung sinasabing dayaan daw sa jackpot round, nagkaroon ng stampede sa Pasig, tapos nagkaroon na naman ng suspension about dun sa mga pananalita niya ng di maganda sa mga babae. Yan, same time, same shit. Parang habang lumilipas siya ng iba't ibang programa, ganun pa rin ang ginagawa niya, pare-parehas lang. Hanggang ngayon, mayroon pa rin siyang ginagawa na hindi maganda sa mga tao niya. Kaya tingnan mo, pansinin mo, nag-iisa na lang siyang host sa kanyang sariling programa na halos wala na siyang co-host na magtsatsaga na makasama siya. Dahil nga sa pag-uugali niya na allegedly kino-comment ngayon sa TikTok yung mga ugali ni Willie Revillame. Diba? Baga, siguro ito na po yung aking suggestion para kay Boss Willie. Siguro panahon na para itigil na yung mga ganitong klaseng kalokohan. Hindi na po kayo popular ngayong panahon na to dahil hindi na po uso ang poverty porn dito sa Pilipinas. Kayo kasi yung OG. Kayo ng Itbulaga. Itbulaga, Wawawin, Showtime. Kayo yung mga OG talaga na nagpauso ng poverty porn dito sa Pilipinas. And that's the reason why marami mga vloggers na ginagaya yung mga taktika ninyo para lang sa views, para lang sa followers, engagement at kung ano-ano pa. At dun sila nakakakuha ng ideya kung bakit marami mga toxic vlogger dito sa Pilipinas na ang tema ay kagaya ng mga ginagawa ninyo ay ang poverty porn na kunwari ay tumutulong kayo sa mga wala
sa mga pulube, sa mga kapuspalad, sa mga PWD, sa mga batang walang kakayanang makapag-aral. Pinapakita ninyo na tumutulong kayo. Tapos, yung iba dyan, scripted. Diba? Scripted in the end of the day. Paano ba naman? Paano magiging scripted? Pag off cam, babawiin yung pera. Sasabihan nila yung taong subject nila na, "Hoy, scripted lang to palalabas lang natin na kunwari lang na namimigay ako ng pera for the views nga ni." Yan yun. Diyan nagsimula ang mga poverty porn. Yang programa na yan, yung mga noontime show, sila kasi yung damage control sa mga kahirapan ng taong bayan eh. Kumbaga habang nagkukurakot yung kanilang mga kamag-anak sa Senado, habang nagnanakaw ng mga pera, kaban ng bayan sa Senado, sa kongresista, ay ang ginagawa nila, sila yung nagbabalanse at nagmumukha silang bayani sa mata ng tao sa pamamagitan ng programa nila na kunwari kuno ay namimigay talaga sila ng tulong. 'Di ba? Pero wala yan. Scripted lahat yung mga nakikita nyo sa telebisyon, mga kaplastik. Meron ng mga taong mga nirentahan o may mga tao na silang kakuntsaba dyan na kunwari yun ang nanalo. Diba? Kaya wag na tayo magpaloko sa mga ganitong programa, mga kaplastik. Dahil wala naman talagang nananalo sa mga pautot na mga palabas na yan. Dahil kung meron man, di sana lahat ng mga tao sa Pilipinas ay halos lahat natulungan nila. Nagkaroon ng sariling bahay, nagkaroon ng sariling kabuhayan, na may magandang napuntahan yung kanilang tinulong. Pero nababalitaan ko rin yung iba sa kanila, yung mga nanalo sa mga ganitong programa, ay walang napuntahan yung pera, parang maliit lang daw yung binigay, ganun. Wala ganun talaga Pinahira lang poverty porn tuloy nyo lang yan. Para sa inyo, Boss Willie, ang akin lang, siguro, it's time to retire. It's time to get, let's finish na ganito na. Hanggang dito na lang talaga yung programa na pinapalabas mo. Kasi wala nang naniniwala talaga sa mga ganyan, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ang matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? This is Gambit. Commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.